Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung gagawin natin kapag hindi tayo marunong magluto? Lalo kapag dito ka, domestic helper ka sa Hong Kong, iba yung luto nila kaysa sa luto natin sa Pinas. Kaya ano nga ba yung gagawin natin para matuto tayo or ano? First is, madali lang matuto guys. Tuturuan ka naman nila at the same time is makakapanood ka sa YouTube, madaming procedure, and ang madalas nilang ginagamit dito is mga black soy sauce, ganyan, and then may sweet soy sauce, mga ganyan, sesame oil, mga ganyan, pero madali lang. Kailangan mo lang magdala always ng notebook kapag tinuturuan ka ng amo mo para hindi mo makakalimutan. And then more on steam sila, and ang nilalagay lang naman, ginagamit nun is oven. Ayan, and lalagyan mo lang siya ng luya. First is i-marinate mo siya muna sa cornstarch, sugar, and then toyo. And then, ayun, babad mo muna siya, and then pagkatapos i-on mo na yung oven, and then lagyan mo ng luya and ipatong mo yung karne, and then ganyan lang yung steam dito guys. Madali lang, puro steam lang naman sila dito. And yung amo ko is hindi sila ganun kumakain ng isda kasi yung bata allergy sa isda, kaya more on karne talaga kami. And sa mga sabaw naman, walang problema, i-shoot mo lang lahat ng mga ingredients doon and i-blanch or banlawan or yung ano ba, pakuluan mo lang yung karneng baboy and hugasan and ilagay mo siya sa sabaw and ipag-shoot mo na lahat doon, pakuluin mo siya, pagka kumulo 25 minutes hain na. Ayan, so ganun lang yung luto and napakadali lang. Yung tinatawag nilang stir fry is maglagay ka lang ng mantika and then luya, gisahin mo lang siya sa luya and then ihalo-halo mo lang sa pagka okay na napalibutan na siya ng oil, lagyan mo ng tubig and then mag-timer ka 3 minutes. Pagkatapos kunin mo na, hanguin mo na, iwan mo lang yung sabaw, yung gulay lang yung kunin mo. So napakadali lang matuto ng luto nila dito and hindi ganun kateki yung ano nila. Sa Pilipinas nga, grabe, ang dami nating chucho, yung minudo natin, ang daming nilalagay, may mga cheese, ganun pa yan. Mga ano, dito hindi ganun kateki yung mga luto nila. Diba sa atin afritada, marami pang hanas-hanas. Dito pag manok ganyan, hindi katulad sa atin na hinahaluan natin ng kung ano-ano. Dito may hinahalo sila konti lang, and then yung bihon nila dito iba, i-steam nila yung bihon. Ano mo na, ibabad mo na nila yan sa mainit na tubig, and then pagkatapos niyan 20 minutes, and then ilagay nila sa lagayan, and then i-steam ng 10 minutes, and then ilagay, kasama paglagay doon yung shrimp, and then maglagay ng sweet soy sauce paghango. Hindi na siya ilulutuin yung sweet soy sauce, ilagay na lang siya yung parang toyo na malapot, ilagay lang siya doon sa toppings lang siya doon sa bihon, and then maggisa ka ng ng bawang, and then parang kakalagay mo lang noon ng mantika madami, and then ibuhos mo lang siya doon sa sa bihon. Hindi mo na siya kailangan halu-haluin or gisa-gisahin, wala nang ganun. Hindi katulad sa atin na madaming arte, pero kinakain nila. Ayan, so napakadali lang dito guys ng mga luto nila, and hindi kayo problema. Madali lang matuto as long as open-minded ka, or yung madali kang turuan, and hindi kayong dapat hindi mo sinabi, hindi ako marunong, ganun. So hindi pwedeng panindigan mo yung ganyan. Kaya ako, kahit bago pa lang ako dito, una pinagluto ako ng ng kamatis. Ang kamatis is ginisa, and then nilagyan ng tubig. Konti lang yung tubig, parang ganito lang sa baso, ayan. And then nilagyan ng tomato sauce or ketchup, and then asukal. So pinakuluan siya 6 minutes. Ang ginawa ko guys, nilagay ko yung yung baunan ng bata. Second take ko, baunan ng bata. Ang ginawa ko is sinute ko dun. Ginawa kong parang sabaw, parang Pinas, puta.
nilagay ko dun lahat, pati yung sabaw ng kamatis, and then yung kamatis, and then sabi ko sa amo ko, ma'am, ito na. Nagulat siya, punong-puno ng sabaw yung yung lagayan. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, yung yung kamatis. Sabi niya, hindi ganyan. Tanggalin mo yung sabaw. Kamatis lang yung iwan mo. So, hindi pala nila sinasama yung sabaw. Kamatis lang yung kinuha doon. Yung sabaw is iniwan. Kaya, natawa na lang, pag naalala ko yung mga kalokohan ko, natatawa na lang talaga ako. And then, ano pa ba? Kanin, madali lang naman. Nandyan lang naman yung rice cooker. Dali lang yan. Ano pa ba? Sabaw, and then gulay, itlog, more on nilaga sila dito, pinirito. Ang tawag nila sa pinirito is fried egg. Tayo, diba, sunny side up. Hindi sila marunong yan. Kaya sabi ko, sunny side up. Gumanon ako, nagtaka yung amo ko. Hindi sila gumagamit ng salitang sunny side up dito. Ang tawag nila is fried egg. Yung sunny side up sa atin. Scramble egg yung tawag nila sa scramble egg sa atin. Ganon. Kaya, baka ma-confuse kayo. Hindi sila tumatawag ng sunny side up. Kaya pinagluto niya ako. Sabi niya, magluto ka ng itlog, fried egg. Ang ginawa ko, in-scramble egg ko. Mali pala ako. Puti, hindi nagagalit tong amo ko. Puro lang next time, ganun lang. Tsaka hindi ako masyadong pinapagalitan nito pag nagkakamali ako. Kaya, pag isang beses pa lang naman ako nakasira dito, nabasag ko yung yung baso ng tasa ng amo ko lalaki. Pero yung lalaki, wala talagang problema. Alam mo ba, guys, yung lalaki, inayos niya yung gitara niya, ginupit-gupit niya ngayon ng gunting yung string. So, yung gunting nasira, nagganda kiwi-kiwi na yung ng gunting, yung talim. Tapos sabi niya, wala pa yung babae, hindi pa nagising, kami palang tatlo yung gising, yung bata. Sabi niya, ay, naayos ko na din yung gitara, pero nasira yung gunting. Sabi niya ganon. Ako yung kinakausap niya. Sabi ko, yan pa naman yung gamit namin pagluto, sir. Sabi ko gano'n sa kanya. And then, nagulat siya, gamit niya to? Sabi ko, opo. Sabi, tapos, pumunta siya sa kusina, binalik niya, tapos doon sa may kusina, sabi niya, huwag mong sabihin sa amo na, kay madam daw, huwag daw sabihin sa babae, huwag mong sabihin sa kanya, ha? Tapos parang nagulat siya sa sinabi niya, parang bata siya. Nagulat siya na tinuruan niya ako noon. Tapos na-shock ako. Tapos dumiretso sa kusina. Hanggang ngayon hindi ko pa sinabi sa amo kong babae na yun nga, nasira yung gunting. Pagka yung babae na yung gumamit niyan and then nagreklamo sa akin kung bakit ganito yung gunting, tsaka ako nasasabihin. Hindi ako umuo doon sa lalaki na sinabi niyang huwag mong sabihin hindi ako umuo. Pero hindi ko siya sinumbong hanggang ngayon. Ano pa ba yung kwento ko? Yung lalaki pala, naglalaro sila ng bata. Sumasali tong lalaki sa laro namin ng bata. Binabato ako ng bata nung bola na kumot, yung malambot na bola. Ayan, binabato ako, 6 yun. Tapos tatakbo agad yung bata. Itong lalaki sumama. Nakibato din siya, guys. Tapos nagulat siya, binato ko din siya. Yung parang na-miss ko na yung laro ba. Kasi, 'di ba, sa Pinas kasi parang laro talaga laro. So parang dito parang na-miss ko yung laro na ganyan, yung mga kalokohan ko. Sakto tumatakbo siya, tapos binato niya ako na nakasunod sa kanya sa likod. Ang ginawa ko, gumanti ako. Wala na yung bata, nandun na sa kwarto. Bahala yung amo ko dyan, babae, nakita niya yan. Pero wala naman siya, hindi naman siya nagalit. So tumakbo na yung bata sa kwarto. Itong lalaki din, nakikilaro din. Alam mo, binato niya ako ng foam, na yun nga yung bola. Isakto, may hawak akong 2 bola. Magaling ako sa sa batuhan. Target, ayan. Siya hindi siya magaling, ako target. Kaya na-target ko talaga yung ulo niya, natamaan talaga siya. Ay, Diyos ko. Ayun, so, na-share ko lang, wala talagang problema yung amo kong lalaki, yung babae lang pagka may topak. Pero, basta lambing-lambingin mo lang, ano-anuhin mo lang yung topak niya, mawawala din yan. Kapag kasi matagal ka na sa kanila, ako naka 7 months na mahigit. Pagka ganyan, kaya mo na yung utu-utuin ba. Yan, so yung bata, ang dami na ng mga sulat niyan sa akin. Andito na lahat ng mga sulat niya, may mga I love you, ganyan. Puro ako na yung niya, yung topic niya sa buhay. Ayan, mamamatay siya kapag hindi niya ako makita buong araw. Ganyan niya ako
ka-love. Ayan. Tapos, nagugulat yung mga tao or yung pamilya ng babae, yung mama niya, yung ibang nagugulat kung gaano kami ka-close ng bata. Hindi ko rin alam kung na nasasakyan ko yung ugali niya. Alam mo ba, nagpunta kami sa park. Pagdating doon, may bata. Naglalaro yung alaga ko, sinusundan ko. Tapos may bata na na napaka-active, ang tapang babae. Tapos yung hindi niya kayang abutin, inaabot niya talaga. And yun yung hindi kayang abutin ng alaga ko. So nakatingin lang yung bata ng alaga ko. Sabi niya, siguro mga 6 years old ako, maaabot ko na yan. Sabi niya, yung bata mas pandak pa sa kanya, pero naabot ng bata sa sobrang tapang. Tapos pumunta yung katulong ng bata na Pinay din. Tapos sabi ng alaga ko, sabi ko, wow, ang galing-galing. Tapos sabi ng alaga ko, I am more braver than here. Tapos sumaba tong Pinay ngayon, punyeta na Pinay. Sabi, you know what? That's why she rich is, because she is so brave. She is so brave. Sabing ganun. Yung alaga ko, nakita ko, tumulo na yung luha. Tumulo na, umiyak na, tumingin sa akin. Jen, I am brave, Jen. Tapos yung Pinay din, tarantado din, inaasar lalo. Matapang talaga yung alaga ko, matapang talaga, sabi niya ganun. Tapos sabi ko, wag mo nang anuhin kasi ing-ing yung alaga ko, inaano mo pa, sabi ko dun sa katulong, hindi ko kilala, pero kasi pinaiyak niya yung alaga ko, nainis din ako sa kanya. Alam niya na nga tumutulo na yung luha, inaano niya pa. So sabi ko sa alaga ko, wag ka na umiyak, tama na yan, matapang ka, tignan mo, try mo, ganun. So yun nga, ing-ing talaga tong alaga ko, pero sabi nga nung katulong, sabi niya, buti nasasakyan mo yung ugali niyan. Pag sa akin yan, hindi yan tatagal, baka masaktan ko yan. Sabi nga nung Pinay. So, siguro yung level ng pasensya ko, hindi ko na alam. Pero sobrang sabi ko, oo, kaya. Napapasunod ko nga yan Maano nga yan sa akin Nakikinig nga yan sa akin kaysa sa nanay niya. So, yun yung sabi ko dun sa katulong. Tapos umalis na siya. Tapos yung alaga ko umiiyak. Sabi ko, tama na yan, ba't ka umiiyak? Inando ka ba? Ginanon ko yung alaga ko. Sabi ko, kung kaya niya, edi kaya mo din, gawin mo. Tapos ginawa, alos na ubos yung 30 minutes namin. Umiiyak siya habang ginagawa niya yun. Hanggang sa huli na naabot niya na ngayong hindi niya maabot. So, ayun, sabi niya, ang galing-galing niya na daw kasi naabot niya. Sabi ko, wag ka kasi matakot. Ayan, so inano kasi masyado nung nanay na to, binaby, kaya ganyan yung bata. Pero kahit papano naman naaano na konti yung ugali niya dahil sa akin, naaano na siya sa tapang ko. Ayan, nakukuha niya na konti yung tapang ko, natuturuan ko na siya. Nung bago ako dito, ang dami talagang mga mali sa kanya na hindi ko alam kung anong nangyari. Sa pagligo pa lang, napaka-arte, iiyak agad, mamamatay na siya kaagad. Napasok lang yung tubig sa bunganga niya. Pero ngayon hindi na siya ganoon. And marami na talaga siyang kayang subukan na dati hindi niya kinakaya. Ayun lang. So, ang layo ng topic natin. Yung pagluto, madali lang naman, wag yung problemahin yan as long as manood kayo sa YouTube, madami. And yung ibang amo naman is nagsisend sila ng menu or ng YouTube na video na ipapagaya sa'yo. And kompleto yan sila sa ingredients sa bahay, kaya no need to walang problema. Ayan, so madali lang lahat. Ako nga, ang dali lang mga noodles, hindi ko nga yan alam. Iba yung luto ng Pinoy, iba yung luto nila, pero napakadali ng luto nila compare sa atin. Sa atin, ang daming chucho, yung adobo natin, ang daming nilalagay. Kahit sabihin nating toyo, may ano-ano pa yan. Yung adobo nila dito, wala. Ilagay lang yan lahat and then pakuluan. Tapos, ayan, afritada, wala silang ganyan-ganyan dito. Tapos, minudo. Yung minudo natin, giniling, ayan pa, napakarami yan, mga lumpia-lumpia, wala yan dito. So, ayan lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.